Hello mga lods, magandang araw. Welcome back ulit dito sa channel ko. Di-off ko pala ngayon kaya kailangan maglaba. Si Mrs. kasi may pasok at ako yung maglalaba. Ito yung mga labahan namin. Kaya samahan niyo ako itong ganap na to. Itong araw na to. Ang hirap talaga mga lods kapag yung bahay mo dito sa Canada walang laundry. Kailangan mo talagang lumabas at doon magpa-laundry. Kaya di po kasi ngayon kaya maglalaba tayo. Ako lang kasi mag-isa maglaba kapag di-off. Hindi kasi kami sabay ni Mrs. mag-di-off kaya ako lang mag-isa. Kaya ayos lang mga lods. We-withdraw muna tayo ng pang-laundry. Wala kasi tayong cash ngayon kaya mag-withdraw muna tayo sa bangko. Dito na tayo sa bangko mga lods. Kaya kailangan mag-withdraw. Walang katao-tao. Siyempre linggo kasi ngayon dito kaya walang tao. Bangko walang tao. Ayan, machine na yan. Yan, dito ako naglalaba mga lods. Kaya lapit na. Hanap mo tayo ng map mga lods, panglinis sa CR. Dito tayo sa shoppers. Shoppers. Naku, mukhang wala yata dito. Yung panglinis, parang map. Wala. Habang naghihintay sa laundry mga lods, kwentuhan muna tayo dito sa sasakyan. Yung paglo-laundry ko ngayon, isang oras lang naman yun. 30 minutes ang washing, 30 minutes ang dryer. So, ang ginagastos ko sa laundry ngayon is nasa lang, magkano ba? $20 ba? Mga $20 lang mga lods ang ginastos ko. Tapos, yun nga. Bali, long weekend pala dito ngayon. Magdi-di-off ako kahapon, Sabado, tapos di-off din ngayon, Linggo, tapos bukas, Monday. Di-off rin kasi holiday bukas, Labor Day dito sa Canada. Kaya mahabang pahinga mga lods. Wala pa tayong part-time sa ngayon kasi naghahanap pa lang kung anong pwedeng i-part-time. Kaya tambay-tambay muna kapag pahinga lang muna. At least kapag makahanap na ng part-time, pabanat na naman, di ba? Kaya okay lang. Kumusta mga buhay-buhay natin mga lods din sa Canada, dito sa Vancouver? Okay pa ba ang mga trabaho, tsaka yung cost of living dito, kaya pa ba? Ayos lang naman, kaya lang naman, basta dalawa kayo nagtatrabaho. Andito pala ako ngayon sa Fraser Street mga lods. Bali, nasa likod ako ng laundry. Yan. Dito lang ako nagpark sa libre kasi doon may bayad dito wala. Ayan. Ayan yung itsura dito. Ayan, diyan ako naglo-laundry. Ayan, diyan sa building na yan. Hindi na ako masyadong nagbibideo sa loob kasi nga parami na yung mga naglalaba. Kaya dito lang muna tayo sa sakyan. Ito yung itsura ng labas ng laundry mga lods. Ito, Fraser Street.
Maraming ano dito, maraming mga Asian grocery, mga Filipino food. Marami rin dito, nagbenta mga grocery. Tapos ito yung tsura nga, ito bus stop dito. May shoppers dyan. Yan, bus stop. Yan. Kung gusto niyo dito maglaba mga lods, mas maganda dito kasi malinis yung ano nila. Yung mga damit namin malinis pagka tapos malabhan. Kaya dito lang yan sa Precious State, oh. Bali, tapos na ako maglaba. Dumaan ako saglit dito sa may Dalarama. Bibili na tayo ng map kasi maglilinis tayo dun sa kwan. Sa toilet. Medyo marumi na. Kailangan ng i-map. Kaya bibili tayo ng bagong map dito sa Dalarama. Tara, pasok tayo sa loob. Dalarama. Yan, ito yung Dalarama dito. Bali, Precious Street pa rin to, Lods. Yan yung secondary. John Oliver, secondary. Pasok lang tayo dito. May music pa. Parang hanap tayo ng map dito. Saan kaya yung map nila? Wala sila nung ano. Parang ano yata. Wala sila yung hinahanap kong map. Panglinis ako. Alis na lang tayo. Gamitin na lang natin yung lumang map dun sa bahay. Dito na pala ako sa bahay mga lods. Pahinga muna ako kasi medyo napagod ako dun sa laba kanina. Medyo mabigat yung dalawang container ko. Yung nga, dumaan ako kanina dun sa Dalarama. Wala naman akong makitang map kaya umalis na lang ako dun at umuwi lang dito sa bahay. Yun nga mga lods, ang pag-uusapan natin ngayon ko is kung paano ako nakarating dito sa Canada. Dumating ako sa Canada last 2020. Bali, meron akong placement fee na binayaran sa Pilipinas. Yung agency ko kasi, direct hire dito sa Canada. Yung opisina nila ngayon nandyan sa may Robinson, Las Piñas, second floor. Hindi ko lang sure kung nandyan pa sila ngayon. Second floor yun. Tapos yun nga, doon ako nag-apply pala ako through online sa Facebook. Meron silang site doon. Ang pangalan ng agency ko is ito mga lods, Direct Fat Canada Services Incorporated. Yan na, itong nasa screen. Yan yung in-applyan ko sa Pilipinas. Bali, nagbayad ako ng placement fee na humigit kumulang umabot ng yung placement fee lang 200,000. Tapos lahat ng ginastos ko umabot ng 300 kasi siyempre yung gastos sa pang-araw-araw kasi nag-stay pa ako sa Manila. Tapos yung nga, mga medical pa. Sa akin kasi yung medical, pamasahe ko simula Davao papuntang Manila. Pero yung ticket namin papunta dito sa Canada, sagot na lang employer. Yung nga, nagpasa ako ng doon. Ang in-applyan ko mga lods is food processing laborer dati. Nag-hire kasi sila kaya pandemic pa yun, buti nakaalis kami. Kaya sa awa ng Diyos nakarating ng Canada. Bali, walo kaming napili nun. Papunta kami ng Prince Rupert, BC. Yung nga, bali, ang ginastos ko umabot ng 300. Yung placement pay namin is 200,000 peso. Tapos, yung placement pay pala namin, hindi siya buo yung babayaran mo. Bali, binayaran ko yung all. Kasi nag-antay ako ng application, nagpasa ako ng resume sa agency ko. Umabot siya ng yata. Yung waiting ko 9 months ba 'yun? 9 months o 9 months. Bali, ang kasunduan ng agency sa applicant is kailangan mag-monthly ka ng 20,000 sa kanila hanggang sa matapos mo yung
placement fee na ano mo, payment mo. Kaya ang ginawa ko dati, nag-part-time ako doon sa Manila para matustusan ko yung 20,000 a month. Yung dumating na yung offer ko, pinasa kasi yun nila yung ano ko, yung resume ko, tapos pinag-fill up ako ng ng agreement. Anong tawag doon na agreement na yun? Retainer agreement. Yun ang pinilapan ko bago ako nagbayad ng 20,000 down payment. Kasi ang down payment doon, bali isang buwan. Ang kasunduan kasi is 20,000 a month para hanggang sa matapos mo yung 200,000. Kaya unang binayaran ko is 20,000. Bali, bininta ko yung sasakyan ko sa Pilipinas. Meron kasi akong maliit lang na sasakyan sa Pilipinas. Bininta ko. Tsaka yung motor ko, bininta ko rin. Para mabuo ko yung 200,000 na yun. Kung meron man kayong agency sa Pilipinas or kahit saang bansa, tapos pinagbabayad kayo ng may bayad. Kapag nagbayad kayo, dapat may retainer agreement na papermahan. Ikaw tsaka yung agency na yon. Pag walang retainer agreement, mangamba ka na kasi baka scam o Kaya ingat-ingat din tayo sa mga scammer. Lalo-lalo na sa Pilipinas, marami doon. Kaya ingat-ingat din mga lods. Yung nga, na-select ako ng employer. Yung trabaho ko is food processing laborer. Bali, dalawa muna kaming nauna dito sa Canada. Yung kasama ko isang Kapampangan. Bali, na-destino kami sa Prince Rupert, BC. Napakalayo dito sa Vancouver. Ang trabaho namin doon, yung unang trabaho ko is laborer. Pero na-assign kami sa may bulk operator, na tinatawag nilang bulk operator. Yung company ko dati is Remont Logistic. Yun, nakarating kami doon. Ang sumagot ng pamasahe namin yung employer. Bali, nagtrabaho kami doon ng 6 months lang yata kasi sa kasamaang palad nawala ng production. Ang laki pa naman ng sahod namin doon, medyo talagang para sa bagong sampa dito sa Canada. Malaki na sa amin yung sahod na yun. Yung dati. Inupilan kasi kami ng 25 per hour dati nun. Kaya subang saya namin. Yung kasamaang palad, hindi kami nagtagal doon kasi nga nawala ng production. Kaya naghanap ulit ako ng panibagong employer. Kaya yun lang. Wala tayong magagawa wala talagang production yung company. Kaya hinayaan kami mag-apply sa iba. Kaya napalipat ako dito sa may Abbots Food. Manukan din. Ganon din ang trabaho, laborer din. Kaya nakadalawang ako dito sa Canada, nakadalawang work permit ako, saka ako na PR. Kaya kung kayo is meron kayong mga offer sa Pilipinas or sa kahit aling bansa, talagang kikilatasin nyo muna. I-check nyo muna kung legit o hindi. At tapos yung sabi ko kanina na kailangan kapag pinagbayad kayo ng payment, kahit magkano o dapat meron kayong kasunduan. Yan ang tinatawag na retainer agreement na binibigay ng isang consultant para sa applicant. Basahin nyo yun kung ano yung nakalagay doon bago nyo pirmahan. Tsaka kung meron kayong tanong, dapat magtanong talaga kayo. Huwag basta-basta magtiwala sa mga taong humihingi agad ng bayad para hindi tayo ma-scam. Kaya yun lang mga lods. Share ko lang kung paano kami nakarating dito sa Canada. Bali yung na-PR na ako, yung asawa at anak ko, sinama ko sa application ko. Tapos automatic na sila. Yung na-approve na yung PR ko, saka sila pumunta rito, dalawa sila. Bali landed immigrant silang dalawa dito. Kaya napakaswerte nila. Kami pa lang lahat. Kaya sobrang saya namin. Kaya nandito na kami sa Canada ngayon. Bali na ako dito ngayon, 2020, 5 years. Nasa 5 years na ako mahigit dito ngayon.
Kaya tiis-tiis lang mga lods hanggang sa muli. At saka tawag dito, yun nga, tiis-tiis lang at tsaga-tsaga lang din. Huwag kalimutang magdasal palagi pag nandito na sa Canada para lahat ng pangarap ay matutupad. Hanggang dito na lang mga lods. Yun nga, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, mag-comment o tsaka i-share na rin. Maraming salamat sa palaging suporta sa mga bago kong follower, sa mga bago kong subscribers dito sa medyo nabubulol pa. Sa mga bago kong subscribers, shout out lang sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Bye for now.